Apo, bakit ikaw ang gumising ng mag-isa? Kasalanan ng aking matandang buto na hindi na magamit. Kung sana ay mabilis akong naglakad, baka nailigtas kita. Lahat ay ayaw tumulong sa estrangherong nabangga ng kotse. Bakit mo siya iniligtas? Ang pagliligtas ay pagliligtas lang. Ano pa bang dahilan ang kailangan? Dahil sa iyong dalisay na puso sa pagliligtas ng buhay. Maaari kitang bigyan ng isang kahilingan. Kahilingan. Wala naman akong kahilingan, malas lang talaga ang pamilya namin. Sana ay mag-iba ang swerte, para ang aking anak na lalaki. At ang kanyang asawa ay hindi na magutom. Sige, ipagkakaloob ko iyan sa iyo. Ibibigay ko ang isang bahagi ng aking espiritu sa iyong taang apo. Sa loob ng 3 taon, sa panahong iyon, lahat ng iyong hihilingin ay matutupad. Ikaf ay pagpupugay sa Diyos. Hindi dapat mabunyag ang lihim, tanging ikaw at ako lamang ang nakakaalam nito. Oo. Tatay. May apo ka na. Ito ay Si Linan ay ipinanganak na tanga. Kapag tumanda na kami, hindi naman pwedeng walang mag-alaga sa kanya. Kaya kami ni Hongau ay umampon ng isang anak na babae. Chochu, tawagin mo na si Lolo. Ikaw siguro ang ate huwag kang mag-alala. Basta't nandito ako sa pamilya Lin, tiyak na may makakain ka. Ano? Nanalo ako ng 5 milyon sa loto. Ano? Yung bahay sa amin ay nabayaran ng 7 milyon dahil sa demolisyon. Naku, Chuchu. Ikaw talaga ang swerte ng pamilya natin. hindi siya ang swerte natin. Ang tunay na swerte ay si Anan. Gumaling na si Anan, normal na siya ngayon. Talaga? Kaya nga sabi ko, si Chochu ang swerte ng pamilya natin. Pati si Linan ay gumaling. Tatay, lahat ng ito ay dahil kay Chochu. Nga pala, wala ka pang magandang damit, halika. Dadalhin kita ng nanay mo para bumili ng mamahaling damit. Halika na. Wala ring mamahaling damit si Anan. Walang taong mas nagmamahal sa ampon kaysa sa tunay na anak. Chochu, may bago tayong malaking kontrata na napirmahan. Talaga? May regalo ba para sa akin? Siyempre naman, heto ang bagong kotse na binili namin para sa'yo. Wow! Matagal ko na itong gustong kotse. Dahil sa iyo, ang swerte namin itong 3 taon. Simula nang may tatag ang kumpanya. Talagang smooth ang takbo, lahat ng order ay dumadating. Mula sa mahirap, naging mayaman na ang pamilya natin. Kaya kahit anong gusto mo, bibilhin ko para sa iyo. Yung lumang kotse ko. Ito na lang ang gamitin mo sa pamimili. Salamat, Ed. May bago ka ng kotse, yung susi ng dati mong kotse. Ibigay mo na sa akin. Ate, bakit Montag kailangan yun? May pangalawang kotse na ako. Si At wala pa ni isang kotse. Bigyan na lang natin si At ng kotse na ito. Na, halos nakalimutan ko si Anan. Anan, nasa edad ka na rin. Dapat may sarili ka ng kotse, ito muna. Gamitin mo muna ito. Ete, eto yung susi ng kotse para sa iyo. Ayaw ko. Ete, ayaw mo ba kasi masyadong luma? Zuempre. Kumpara sa bago kong kotse na binili ni Mama at Papa. Malayo ang agwat ng 2 kotse na ito. Anan, hindi ka pa naman nakakapag-drive dati. Pwede mo muna itong gamitin para mag-practice, pangako ko sa'yo. Kapag sanay ka na, bibilhan kita ng magandang kotse. Bakit bibili ng magandang kotse para kay Chochu? Dahil siya ang nagdala ng swerte sa pamilya natin. Ang lahat ng narating ng pamilya natin. Ay dahil kay Chuchu. Karapat dapat lang nabilhan siya ng magagandang bagay. Ikaw naman, wala kang nagagawa. Magpasalamat ka na lang at may kotse ka. Ang arte mo pa. Yung ampon ninyo, wala namang naitutulong sa swerte ng Lin family. Mas malaki pa ang ambag ng aso ko. Nababaliw ka na, mas mababa pa ako sa aso. Sino bang nagpahintulot sa iyong sabihin yan kay Chochu? Dadaling ko ang aso para maligo. Kausap kita. Mama, IFPASA akin ni ate? Huwag mo siyang pansinin. Kakaiba lang talaga siya. Si Anan kasi iba talaga. Chochu, huwag mong isipin yon. Mahal ka namin ni Papa palagi. Hindi ko papansinin si Ed. Pupunta ako para itry yung bagong kotse. Ako na ang magpapaligo sa aso. Linan, ganyan siya sa iyo. Tinutulungan mo pa rin siya. Masyado kang mabait.
Yung amo mo, ikinumpara pa ako sa hayop. 30 grados ngayon, baka mamatay ka sa init. Pagkatapos sa iyo, palalayasin ko ang amo mo sa Lin family. Ang init-init, iniwan ang aso sa kotse. Gusto mo ba itong patayin? Hindi ko mabuksan ang kotse. Karaniwang tao. Nangahas ang saktan ng aking gamit. Hindi mabuksan ang kotse. Pwede ba nating basagin ang bintana? Sino ang maglalakas loob na basagin ang magandang kotse na ito? Kung habulin tayo MG may-ari, mawawalan tayo ng lahat ng ari-arian. Dapat ba nating panoorin lang ito? Namamatay sa loob. Nabasag ang bintana. Mabuti naman, naligtas ang aso. Linan, ano ang ginagawa mo? Binasag mo ang bagong kotse ko. Ang isang piraso ng bintana na ito ay katumbas ng 10 taon mong gastusin. Mas mahalaga ang buhay ng hayop kaysa sa gamit. Hindi masama na binasag ko ang kotse mo. Binasag mo ang kotse ko at may karapatan ka pa. Ikaw ang hindi responsible na iniwan ang aso sa kotse. Binasag niya ang kotse mo para lang iligtas ang aso. Ang aso, yung hayop lang. Gaano ba ito kahalaga? Kahit mamatay ito sa loob. Karapat-dapat lang, yan. Kadiri ang may-ari nito. Huwag kang ganyan magsalita. Ito ay pang-abuso sa hayop. Ano ba ang pakialam ninyong dalawa sa akin? Kung makikialam pa kayo, sasampalin ko kayong dalawa. Mga balif. Galit na galit ako. Ngayon din, papatayin ko ang hayop na ito para gumaan ang loob ko. Chuchu, okay ka lang ba Chuchu? Natanggap namin sa aming telepono ang alerto na. Nabasag ang bintana ng bagong kotse mo. Buti na lang malapit lang kami. Kaya agad kaming pumunta. Kumusta ka? Nanay, tatay, okay lang ako. Mabuti naman. Mabuti naman. Ang ganda-ganda ng bintana. Bakit kaya nasira? Si ate ang may basag. Siguro ayaw niya na binilhan ninyo ako ng bagong kotse. Kaya sinadya niyang gantihan ako. Si Linan ang may basag. Nababaliw ka na. Ayaf muntag lang makita si Chuchu. Na may magandang bagay, di ba? Tita, ang binibini na ito ay nagbasag ng kotse para iligtas ang aso. Huwag mo siyang sisihin. Matagal na kaming naghintay sa tabi. Pero hindi dumating ang may-ari. Kung hindi binasag ng binibini ang bintana, baka patay na ang aso. Sa loob ng kotse. Chachu, hindi ba sinabi mong dadalhin mo ang aso para maligo? Bakit mo naiwan sa kotse ng matagal? Ako. Chuchu, may ginagawa ako, okay? Aso lang naman, yan. At saka, si Chuchu ay tumutulong lang kay Linan. Hindi mo naman siya pwedeng pagsilbihan ang aso buong araw. Tama na, hindi naman ito malaking bagay. Umuwi na tayong lahat. Sandali lang akong umalis, hindi ko inasahan. Nababasagin ni ate ang kotse ko. Ito ay regalo ng mga magulang ko. Ang mga regalo na binili para sa akin, hindi ko kayang buksan. Okay lang, okay lang. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Kung hindi, bibilhan ka ulit ng bago ni nanay at tatay. Bakit ka nakatayo lang diyan? Hindi mo ba nakikita na umiyak si Chacho? Dali, pumunta ka rito at humingi ng tawad kay Chacho. Wala akong kasalanan. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Hinaharap mo pa ang kasalanan mo? Anan, kung hindi talaga kaya, may reserbang susi pa tayo sa bahay. Pwede rin itong buksan ang pinto ng kotse. Bakit mo kailangang basagin? Ang paghingi ng tawad na ito, talagang dapat mong gawin. Nanay, baka pwede na itong kalimutan. Ayaw humingi ng tawad ni Ed. Kung ayaw niya, huwag na lang. Zanay na ako. Kapag natapos ko na ang mga ito, Mac-uwi na tayo. Delikado ito. Paano kung masugatan ang kamay mo sa salamin? Na Chachu, hindi mo dapat ginagawa ang mga ganitong gawain. Pero kailangan din itong ayusin. Hindi naman siguro. Si ate ang mag-ayos. Ikaw ang bumasag ng bintana. Ikaw ang magliligpit ng mga ito. Anan, kapag nalinis mo na ang mga ito, parang humingi ka na ng tawad kay Chachu. Ayaw na ayaw sa akin ni ate. Siguradong ayaw niya. Haharapin pa niya ang ayaw niya. Sasabihin ko sa iyo, ngayon, kung hindi mo lilinisin ang mga ito, lumayas ka sa pamilya Lin, huwag ka nang bumalik. Ang pangakong 3 taon kay Lin Maud. 3 araw na lang ang natitira. Kung makakapatayo pa ako ng 3 araw. Makakalayas na ako sa pamilya Lin. Sige, lilinisin ko. Mas mabuti na yan. Tara Chachu, sumakay tayo sa kotse ni nanay at tatay. Tara, nanay, tatay, nasa kotse pa ang bag ko, kukunin ko lang. Sige, hintayin ka namin sa kotse. Ito ang kapalit ng pagganti mo sa akin. Ngayon, isa lang itong maliit na parusa. Sa huli, palalayasin kita sa pamilya Lin. Pagkatapos ng 3 araw na pagkalkula, ang kaluluwa at katawan ng bunsong anak ng pamilya Lin, talagang hindi isa. Baka siya ang pinuno ng pamilya? Ang hinihingi mong impormasyon tungkol sa bunsong anak ng pamilya Lin. 17 taong gulang, baliw at pang 3 taong bata. Hindi kayang alagaan ang sarili.
3 taon na ang nakalipas, bigla siyang naging matalino. Ang pinuno ng pamilya, 3 taon na ang nakalipas. Hindi ba't yun ang panahon na biglang yumaman ang pamilya Lin? Sa loob ng 3 taon, ang pamilya Lin mula sa isang magsasaka, mabilis na naging kilalang negosyante. Lahat ng tao ay nagsasabi. Biglang umunlad ang kanilang pamilya. Si Lin An. Ang hinahanap kong may malaking kapalaran. Kung makakasama ko siya, ang pamilya Yue ay magiging matagumpay. Bumalik na si Ed. Nakakainis siyang tingnan. Inggit ako sa aso ni ate, nakakasama niya siya buong araw. Kung wala lang itong aso, siguro. Mas maraming oras si At para makipaglaro sa akin. Ano ba ang hirap dito? Ipadala ang aso ni Linan. Ay, hindi maganda to, Anan. Pinakagusto niya ang maliit na asong ito. Ano ba ang masama dito? Dahil sa asong ito si Linan, napakaraming hirap ang dinanas ni Chachu. Dapat noon pa ipinadala. Ay, CJ. Tama ka. Mali si Anan. Anan, papahanap ng tatay ng magandang pamilya para dito. Ipampo na lang, okay? Dahil sa maliit na asong ito. Ang dami mong nagawang mali. Binigyan ng ampon ng pinakamagandang kotse, pinakamagandang kwarto. Pero ang tunay na anak, second hand na kotse lang, sa kwarto ng katulong. Tapos, dahil lang sa sinabi ng ampon, kahit isang aso. Hindi mo pa maibigay sa tunay mong anak. Gino at Ginang, kanina ba ay ipinadala ang aso ng panganay na anak? Wanzen sa tingin ko huwag na lang. Nanay, tatay, huwag na lang ipadala ang aso ni Ed. Chuchu, pagbigyan Montag na lang si ate. Okay lang. Ay Chachua, huwag ka nang umiyak. Ikaw ang swerte ng pamilya natin. Hindi ka namin pababayaan. Ano pa ang hinihintay Montag? Ipadala na ang aso. Oo. Aso ko ito. Hindi pa ako pumapayag na ipadala. Anong silbi ng payag mo? Ngayon sa bahay na ito, ikaw at ang aso, isa lang ang pwede. Kung hindi ipadala ang aso, Lumayas ka. 3 araw na lang hindi pa ako pwede umalis. panganay na anak, huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng magandang pamilya para dito. Makukuha ko ito pagkatapos ng 3 araw. Ginoo at Ginang, sulat ng pagbisita mula sa pamilya Yue. Sabi, 3 araw pa ay dadalo sila sa pamilya Lin. Ano? Sulat ng pagbisita mula sa pamilya Yu. Ang pamilya Yu ay pangunahing pamilya sa buong bansa. Kaming maliit na pamilya lang. Kahit makita lang ang Panginoon ng Yu ay mahirap na. Paano siya makakadalaw sa amin? Ikaw, baka nagkakamali ka. Paano pamilya Yu? Nanay, tatay, nakasulat dito ang pangalan ng Panginoon ng pamilya Yu. Pinansin ng pamilya Yu ang pamilya natin. Tiyak na angat tayo. Panginoon ng pamilya Yun, si Yuan, ay isang taong may talino. Pero, bakit nakasulat dito na? Espesyal na bibisita si Binibining Lin? Hindi ko alam kung sinong Binibining Lin. Ano PABA? Zuempre si Chuchu. Bakit biglang gusto akong makita ng Panginoon ng Yu? Siyempre alam niyang swerte ka. Gusto niyang makiswerte. Bilisan mo, magpagawa ng 20 bagong damit ng luxury brand para kay Chacho. Oo. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang lahat. Para makita mo ang Panginoon ng Yu. 20 damit para kay Chacho. Wala bang para sa At? Siyempre para sa iyo lahat ito. Ano PABeng kailangan niya? Hindi naman siya ang gustong makita ng Panginoon ng Yu, anak. Siyempre, ang ate mo ang tunay naming anak. Baka naman. Pwede bang sumama na lang ang ate ko sa pagpunta sa Panginoon ng Yu? Ano KBA? Hindi siya karapat-dapat makakita ng ganong tao. Nakakahiya kung makita siya ng Panginoon ng Yu. Mahirap na nga lang tayong nakipag-ugnayan sa pamilya Yu. Huwag mo nang sirain ang pagkakataon na ito. Ako ang gustong makita ni Yuzen Yuan. Hindi si Lin Chachu. Ete, bakit palagi mo akong inaaway? Inggit ka ba sa magandang kotse ko? Sinira mo na nga, ngayon pati ba naman ang credit na ito? Kukunin Montag rin? Linan, ano ba ang problema Montag? Lahat ba ng maganda kay Chachu? Gusto mong agawin? Anan, alam kong mas magaling sa iyo ang kapatid mo. Naiinggit ka, pero hindi dahilan yon. Para laging sirain mo siya. Sige na, kung gusto ng ete mo na makita ang Panginoon ng Yu, hayaan mo na. Basta masaya ang et ko. Hindi naman gustong makita ni Yuzen Yuan ang isa. Maarte at walang kwentang ampunang tulad mo. Sino ang nagpahintulot sa iyong sabihin yan kay Chachu? Naku, Wanzen, bakit mo naman sinaktan si Anan? Ako. Tatay, huwag mo naman sisihin si nanay. Galit lang si nanay dahil sinaktan ni ate ang damdamin ko. Kasalanan ka lahat. Ano naman kung sinaktan ka Uzia? Lakas ng loob niyang sabihin yon kay Chachu. Hindi ba dapat siyang turuan ng leksyon? SA tuto lang. Kulang pa nga ang isang sampal na yon. Sage na, nanay. Dahil sa akin kaya galit sa akin si Ed. Huwag mo naman siyang sisihin. Tingnan mo naman kung gaano kabait ang kapatid mo. Ikaw, hindi mo lang pinapahalagahan ang lahat ng dala niya. Patuloy ka pang nagrereklamo. Ikaf. Dapat kang ikulong. Ikulong. Oo. Hanggang sa matuto siya. Isang tasa ng lugaw lang araw-araw. Pag-isipan mong mabuti kung ano ang ibig sabihin ng pasasalamat. Miss, oras na para kumain.
Mahalagang araw ngayon para sa pagtanggap sa Panginoon ng Yun. Huwag kang magkakamali. Opo, nanay. Naku, parang 2 araw na akong hindi nakikita si Anan. Sino ba ang nakakaalam kung saan siya nagpunta? Buti nga hindi siya nakikita. Araw-araw na lang, puro kayo pang asar sa akin, Ginoo at Ginang. Hindi na pwedeng ikulong ulit si Binibini. 3 araw na siyang hindi kumakain. Ah, si Linan nakakulong pa rin? Sino ang nagpahintulot na matagal siyang ikulong? Hindi ba sinabi ko? Napagalitan lang siya ng konti. Sinabi mo lang na dapat parusahan si Binibini. Hindi mo sinabi kung ilang araw. Mukhang ikaw mismo ang nakalimutan si Binibini. Ano ang sinasabi Montag? Sino ang nagpahintulot sa iyo na magsalita tungkol sa amo? Ayos na, ayos na. Tara na palayain si Anan. Halika, halika. Naku, 3 araw na hindi nagpakita si Binibini. Hindi man lang nagtanong. Hindi ko alam kung aling dalaga ang tunay na anak. Nanay, sandali. Ano? Noon, dahil lang gustong makita ni Ed. Si Panginoong Yui, kaya niya ako minura. Kung palayain siya ngayon, baka magwala siya sa harap ni Panginoong Yui. Hindi pwedeng guluhin niya ang importanteng okasyong ito. Mas mabuting hintayin natin matapos ang pagtanggap kay Panginoong Yui bago siya palayain. Pero si Anan, 3 araw nang hindi kumakain at umiinom. Hindi kaya medyo. Ano naman? Walang dapat makasagabal sa kinabukasan ni Chocho. Pero, Ano ang pero Montag? 3 araw siya sa loob na hindi kumakain at uminom. Hindi naman masyadong mahalaga ang ilang oras na ito. Ginoo at Ginang, dumating na si Panginoong Yu. Sapat na ba ang aking sinseridad? Makikita kaya ako ni Binibinilin, Panginoon? Inihanda mo pa ang pinakamalaking order ng pamilya Yu ngayong taon. Bilang regalo, tiyak na makikita ni Binibinilin ang iyong sinseridad. Kahit ano pa ang mangyari, dapat kong makita si Binibinilin ngayong araw. Ginoo at Ginang, dumating na si Panginoong Yu. Tara na, ang pagtanggap kay Panginoong Yui. Ang pinakamahalaga ngayon. Hindi naman mamamatay sa gutom si Linan sa loob. Bilisan niyo. Salamat, mahal na tao. Sa araw na ito pagkatapos ng 3 taon, alas 5 ang oras ng aking pag-alis. Ziga. Tandaan mo, ang 3 taon, kahit 1 minuto ay hindi pwedeng kulangin. Kung may kulang na kahit 1 minuto, mawawala ang lahat ng pinaghirapan. Ang swerte na naipon ng pamilya Lin ay mawawala at babalik sa dati ang kapalaran ng pamilya. Naiintindihan ka o. 2 oras na lang matatapos na ang 3 taon. Makakaalis na ako rito. Ginoo at Ginang Lin, matagal ko na kayong hinangad na makilala. Panginoong Yu, napakabait niyo. Ang karangalan po namin sa inyong pagdalaw. Ito ay isang karangalan para sa aming pamilyang Lin. Maupo po kayo, Panginoong Yue. Magmamadali kayo at maghanda ng tsaa para sa Panginoong Yui. Panginoong Yui, narito po ang inyong tsaa. Nabalitaan ko na si Binibining Lin ay may pambihirang suwerte. Dumating ako ngayon, Yu mo, upang dalawin kayo. Panginoong Yui, narinig mo rin ang tungkol sa aking anak na babae. Siya ang aming swerte sa buhay. Dahil sa kanya, ang aming pamilya ay patuloy na umunlad. Kung hindi, baka nagwawalis pa kami sa kalye ngayon. Nay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ito marahil ay ang kapatid na babae ni Binibining Lin. Kaya dapat ka o rin siyang pakinggan. Huwag kang tumayo, pangalawang binibini. Maupo ka na. Ituring mo na lang akong iyong tiyuhin sa hinaharap. Salamat, Tiyuhin Yue. Tingnan mo, ang bait niya sa'yo. Tiyak na dahil sa iyong swerte. Narito ako ngayon, Yu mo, upang hilingin na ang pamilyang Yu ay makipagkaibigan kay Binibining Lin. Ito ay isang maliit na handog mula sa akin. Ang kontratang ito ay napakalaki. Ang aming pamilyang Lin ay hindi pa nakapirma ng ganito kalaking order. Ito ay walang kahirap-hirap. Basta't payag si Binibining Lin na makipagkaibigan sa akin. Marami pang pagkakataon para sa ating dalawang pamilya na magtulungan. Siyempre payag siya. Ayo ba ang may kapangyarihan para kay Binibining Lin? Gusto na gusto niya. Ang aming anak na ito ay napakabait at masunurin. Ang pakikipagtulungan sa pamilyang Yui ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong pamilyang Lin, isang malaking karangalan. Napakaganda naman yan. Ang selyo ng iyong ama ay nasa silid-aklatan. Puntahan mo ngayon at lagyan mo na ng selyo. Huwag mong pababayaan ang iyong tiyuhin Yui na maghintay ng matagal. Sige, bilisan mo. Ate, hulaan Montag kung ano ito? Ito ay malaking kontrata mula sa pamilyang Yui para sa akin. Hulaan mo kung ano ang ipapremyo sa akin ni nanay ngayon. May kotse na ako, siguro naman bahay na ang susunod. Kung galing sa kanila, dapat sa kanila ka humingi. Naiingit ka siguro sa akin, no? Simula nang dumating ako sa pamilyang Lin, biglang yumaman ang pamilya at lahat ay masaya na. Ayaw na ng tatay at nanay na makita ka pa. Galit na galit ka siguro sa akin, no? Nag-iisip ka na masyado. Sa paningin ko,
Ikaw at ang iyong mga ampon na magulang ay pareho lang, mga Lin. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Alam mo ba kung ano ang ayaw ko sa'yo? Ako ang nagdala ng lahat ng ito sa pamilyang Lin. Bakit mo nararamdaman ang lahat ng ito? Dahil lang ikaw ang tunay na anak ng pamilyang Lin? Akay, ano ang ginawa mo sa akin? Pagkatapos mong sabihin, lumabas ka na. Lumabas ka. Hulaan Montag kung bakit ako nandito. Habang nandito ka sa pamilya Lin, ako pa rin ang pangalawang anak. Ako ang ampon ng mga magulang. Ngayon na mismo, palalayasin kita sa pamilya Lin. Eh ano naman? Hulaan mo kung ano ang gagawin ng mga magulang kapag nalaman nilang sinira mo ang kontrata ng pamilya Yu. Baka diretso na nilang putulin ang relasyon sa iyo. Ang ganitong kontrata. Marami pa akong makukuha. Isang kontrata kapalit ng paglaho mo. Sulit na. Ano ang balak mong gawin? Tatay, nanay, dali. Ano ito? Panginoong Yue, sandali lang po. Titignan muna namin ni Mrs. kung ano ang nangyayari. Hintayin Montag lang. Chuchu, ano ba yan? Nanay, si Ate. Sinira niya ang kontrata ng pamilya Yu. Ito nga pala yung kontrata na ibinigay sa atin ng pamilya Yu. Anan, alam mo ba kung magkano ang halaga ng kontratang ito? Bakit mo naman sinira? Hindi ako ang sumira. Ikaw ang sumira. Tatay, nanay, hawak ko lang ang kontrata. Gusto kong ipakita kay ate. Bigla niya na lang kinuha. Sabi niya, laging ako ang nagpapasikat sa harap ninyo. Tapos bigla niyang sinira ang kontrata. Hirap na hirap tayong makipag-ugnayan sa pamilya Yui. Ngayon nasira mo. Nasayang lahat. Tatay, nanay, baka maliit lang sa inyo ang pagsira sa kontrata. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang pamilya Yui ay napakalakas ngayon. Ang pagsira sa kontrata nila, parang sinampal mo na rin ang pamilya Yu. Kapag nalaman ito ng Panginoong Yui, hindi na tayo makikipagtulungan. Baka lipulin pa niya ang pamilya Lin. Ano ang gagawin natin? Hindi ko alam. Kung sana ang kontrata, hindi sinira ng miyembro ng pamilya Lin. Hindi na natin masisisi ang Panginoong Yu. Tatay, nanay, pwede bang putulin muna ninyo ang relasyon kay Ed? Puputulin? Hindi pwede yan. Kahit anong kasalanan ang ginawa ng ate mo. Hindi pwedeng putulin ang relasyon. Pumunta ka na ngayon at humingi ng tawad sa Panginoong Yu. Baka sakaling maawa siya at patawarin tayo. Wala akong kasalanan, hindi ako hihingi ng tawad. Nakakagalit ka talaga. Tatay, tingnan mo ang itsura ng nanay dahil sa kanya. Wanzeng, huwag mo akong takutin. Wala akong anak na tulad mo. Ayaw mong humingi ng tawad? Sige, puputulin na namin ang relasyon sa iyo. Mulan gayon. Hindi ka na miyembro ng pamilya Lin. Hindi pwede yan. Panginoon, parang may nangyayaring masama sa pamilya, narinig ko ang sinasabi nila. Gustong putulin ang relasyon. Ano? Dalhin mo ako para makita. Bukod sa pagdudulot ng problema, ano pa ba ang kaya niyang gawin? Nitong nakaraang 2 araw, sinira niya ang kotse ni Chochu. At sinagot pa kami. Ngayon, nangahas pang punitin ang kontrata ng pamilya Yu. Ayaw niyang mag-apologize. Nanay, huwag kayong magpadalos-dalos. Sanay na ako sa pang-api ni Ed. Huwag niyo na siyang sisihin. Chochu, huwag mo na siyang ipagtanggol. Kung hindi natin siya palisin, ang pamilya Lin ay malulubog dahil sa kanya. Pero ano? Kung malaman ng pamilya Yu na napunit ang kontrata, wawakasan nito ang pamilya Lin kapag naputol na ang relasyon sa hinaharap. Si Chochu na lang ang magiging anak natin. Kapag wala na siyang pabigat, mas magiging maayos ang buhay natin. Ako, Anan, kung hindi ka mag-apologize, mapapaalis ka na. Sa araw na ito pagkatapos ng 3 taon, alas 5 ng hapon ang oras ng aking pag-alis. Ziga. Tandaan, 3 taon, walang pwedeng mabawas kahit 1 minuto. Kapag may nawala kahit 1 minuto, mawawala ang lahat. Mawawala ang lahat ng swerte na naipon sa 3 taon. Babalik ang pamilya Lin sa dating kalagayan. Hindi ako mag-apologize at hindi rin ako aalis. Ete, bakit mo kailangan gawin ito? Hindi mo naman pwedeng ipasa sa amin ang kasalanan mo. Para sa isang pagkakamali mo. Ang damit mo ay, Nakalimutan kong sabihin sa iyo, Ed. Ang fur coat na ito ay gawa sa aso mo. Noong araw na pawiin siya ng katulong, nang ako'y lalabas,
ay aksidente kong nasagasaan. Pasensya na talaga. Hindi lang nasagasaan, kundi ginawa pa naming damit mo. Naku, ate, ayokong masaktan ka. Kaya naisip kong gawin itong souvenir para sa iyo. Para kapag nakikita mo ito araw-araw, hindi ka masyadong malungkot. Paano ka naging ganito kasama? Nagahas ka pang manakit kay Chuchu. Isang aso lang naman yan. Patay na, tapos na. Mabuti pa si Chachu, binigyan ka pa ng souvenir. Tapos ginantihan mo pa ng masama. Bakit ngayon ko lang nalaman? Na ganito ka pala kasama. Kung alam ko lang na magiging baliw ka pagkatapos magkaroon ng kaalaman. Dapat noon pa kita pinalayas, hindi ngayon. Ang taong aking pinoprotektahan sa loob ng 3 taon. Tao ba talaga ito o multo? CJ, puputol na ako ng relasyon sa inyo. Pero dapat handa kayong tanggapin ang kahihinatnan nito. Anong hindi ko kayang tanggapin? Umalis ka na ngayon din. Desisyon ninyo ito. Mula sa sandaling ito. Wala na akong kinalaman sa pamilya Lin. Yue mo nagpapakumbaba sa dakilang tao. Panginoong Yue, anong ginagawa ninyo? Sino ang dakilang tao? Syempre si Chuchu. Tiyak na nag-abang si Panginoong Yui dahil matagal kaming hindi bumaba. Para salubungin si Chuchu. Tingnan niyo kung gaano kahalaga si Chachu kay Panginoong Yu. Tito Yue, napag-abait ninyo po. Pilit na lang. Huwag niyo na po siyang pansinin, Panginoong Yu. Pero mukhang galit na galit si Binibining Lin. Bala, yun. Iba siya sa ordinaryong tao, may kakaibang ugali lang. Huwag po kayong mag-alala. Nga, kakaiba talaga si Binibining Lin. Normal lang na may kakaibang ugali. Hindi ko siya gaanong kilala tulad ninyo. Medyo nag-overreact lang. Hindi ba't ito ang kontrata na ibinigay ko? Bakit nasira? Tito Yui, huwag po kayong magalit. Bigla na lang pong sinalakay ng F ko at pinunit. Sinubukan namin pigilan pero hindi namin napigilan. Wala kaming kinalaman dito. Si Binibining Lin ang kumunit. Boss Yui, huwag po kayong magalit. Nako, nagawa kong masaktan ang dakilang tao. Panginoong Yue, ano po ang ibig niyong sabihin? Nasaktan ko ang dakilang tao. Naku, ang ibig sabihin ni Panginoong Yu. Tayo ang nakasakit sa kanya. May kinabukasan pa ba ang pamilya Lin? Anong gagawin natin? Panginoong Yue, taos puso kaming humihingi ng paumanhin ang aming panganay na anak. May kakaibang ugali, hindi niya sinasadya ang ginawa niya. Nga, may mga pagkakataon na bigla na lang siyang pumupunas. Hindi namin alam kung ano ang pinupunit niya. Wala kaming intensyon na hindi makipagtulungan sa inyo. Huwag po kayong magalit. Pwede nating muling lagdaan ang kontrata. Walang magiging problema. Hindi sinasadya ang pagpunis sa kontrata. Hindi ako galit kay Binibining Lin. Naku, paano magagalit sa inyo ang anak ko? Buong puso naming pinahahalagahan. Ang pagkakataong makipagtulungan sa inyo, huwag po kayong magalit. Hindi talaga sinasadya ang pagpunit. Nga. Buti na lang at hindi kayo nagalit. Panginoong Yue, yung kontrata po. Maliit na bagay lang yan, magpapadala ako ng bago. CJ. Tito Yue, talagang napakabait ninyo. Tama-tama. Isang malaking karangalan ang makipagtulungan sa inyo. Nakalimutan kong sabihin kay Ete, itong balahibo, ay yung aso ni Ed. Ang pakikipagtulungan sa pamilya Yu ngayon, salamat kay Chacho. Nagpakapal na ng mukha at bumalik, kanina pa. Ang tapang mo pang magputol ng relasyon, bakit? Di pa nakakaalis ng 10 minuto, nagmamadali ka ng umuwi? Ana na, kapag bumalik ka, matuto kang magpigil. Sa iyong galit, hindi na pwedeng tulad ng dati. Na walang pakundangan. Ete, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Kakabalik Montag lang, inapi Montag na agad si Chuchu. Ngayong pagkakataon, ang pamilya niyo. Dahil na rin kay Chuchu. Kaya hindi ka sinisisi sa paggupit ng kontrata. Dapat mong pasalamatan ng maayos si Chacho. Pasasalamatan ko siya. Syempre. Ngayong pagkakataon, salamat kay Chachu. Kaya ligtas ang pamilya Lin. Dapat mong pasalamatan ng maayos ang kapatid mo. Pasasalamatan ko ba siya sa pagbabintang o sa pagpatay sa aso ko? Linan, tama na. Sinabi na ng kapatid mo na hindi niya sinasadya. Ito ba ang ugali mo sa pagbalik sa pamilya Lin? Ete siya. Baka nakinata lang. Dahil nakakuha ako ng malaking order.
Mas magaling ako sa kanya. Natural lang na hanapan niya ako ng mali. Chuchu, ang bait Montag talaga. Kahit ganito na, iniisip mo pa rin siya. Tingnan mo ang kapatid mo. Kailan ka kaya matutulad sa kabaitan ng kapatid mo? Sasabihin ko sa iyo, ngayon ikaw mismo. Ang nagmakaawa para makabalik, tapos na ang nakaraan. Pero kung ating Montag ulit si Chuchu, palalayasin kita ulit. Hoy, pinayagan ka na ng nanay mong umuwi, di mo pa siya pasasalamatan. Bumalik ako para kunin ito. Ete, kakabalik mo lang, agad-agad mong kinukuha ang gamit ko. Kung gusto mo talaga, sabihin mo sa kapatid mo. Hindi ka naman niya tatanggihan. Kakasabi ka ulang, inapi Montag na naman si Chuchu. Sa tingin ko, huwag ka na lang bumalik sa bahay na ito. Ay naku, huwag naman, huwag naman. Talaga bang palalayasin si Anan? Bakit hindi? Tingnan mo ang itsura niya ngayon. Kasya pa ba siya sa bahay na ito? Ito ang tanging dala ko sa pamilya Lin. Kukunin ko lang to tapos aalis na ako. Ngayon alam mo na, gagamitin mo ang pag-alis para takutin kami. Nagbigay na kami, pero tandaan mo, kung hindi ka magsusorry ngayon, hindi ka na makakapasok sa bahay ng pamilya Lin. Galit lang yang sinasabi ng nanay mo. Magsorry ka na at magpakumbaba, kami pa rin ang magulang mo. Hindi ka naman talaga namin palalayasin. Ma, huwag na kayong magalit. Mahina ang loob ni Ed. Hindi naman talaga siya alis. Nagbibiro lang yan. Alam naman nating wala siyang pera kung alis siya sa bahay. Hinampas Montag ako? Linan, nawawala ka na sa sarili mo. Chuchu, hindi ka alam kung ano ang nagkakao kay ate. Para tratuhin niya ako ng ganito. Chuchu, huwag kang mata ko. Nandito ang nanay mo, ipaglalaban kita. Chochu, hindi lang siya kapatid mo. Siya rin ang swerte ng pamilya natin. Paano mo siya hinampas? Magsorry ka agad sa kapatid mo. Karapat dapat siyang hampasin. Ano? Walang utang na loob ka. Ang bait-bait sa'yo ng kapatid mo, hindi mo man lang pinasalamatan. Ginantihan mo pa ng masama. Siguro galit lang si ate. Kasi lagi ka o siyang nauunggusan. Kaya niya ako hinampas. Walang silbi siya, kanino pa niya isisisi. Kung ganyan kakatigas ang ulo. Ikukulong na lang kita. Wala na kayong karapatang utusan ako. Anan, paano mo kami kinakausap ng ganyan? Nanay Montag ako. Kung hindi ako ang may karapatan, sino pa? Tama si Nanay Ed. Para sa ikabubuti mo yan. Nakalimutan na ba ninyo, 20 minuto lang ang nakalipas? Pinutol na namin ang relasyon. Seryoso ka bang puputulin ang relasyon natin? Huwag niyong pansinin, hindi naman niya yon kayang gawin. Sa loob ng 20 taon, lahat ng gamit niya galing sa pamilya. Nakuha ko na ang kailangan ko. Paalam. Kung alis ka, huwag ka nang bumalik. Nga pala. Mula ngayon, ang swerte ng pamilya Lin ay babalik sa dati tulad ng 3 taon na nakalipas. Ingat kayo. Anan, Huwag nang habulin. Sigurado ako, bibilang ako ng 3. Babalik si Linan. 3. Dalawa. Bakit hindi pa bumabalik si Linan? ay naku. Lumayas na si Anan. Hindi naman natin pwedeng. Talagang putulin ang relasyon. Baka naman. Hanapin natin siya. Huwag kang mag-alala, tatay. Matanda na si Ed. Hindi pa siya umalis ng bahay. Babalik din siya. Hindi naman siya magugutom sa labas. Nagtatampo lang yan. Hihintayin ko siyang lumuhod sa atin. Tama si tatay. Ginagawa lang ito ni nanay. Para mapino ang ugali ni Ed. Para sa kanya rin to. CJ, pero... Babalik ba talaga si Anan? Kung tatagal siya ng 3 araw sa labas. Ako na ang talo. Ano nung sinabi ni Anan? Ang swerte ng pamilya Lin ay babalik sa dati. Ano? Ibig sabihin yan? Baka sinasabi ni ate na swerte tayo. Dahil sa kanya, gusto lang niyang makuha ang atensyon ni na tatay at nanay. You. Dahil kay Chochu umasenso ang pamilya natin. Anong kinalaman niya? Ginagaya lang niya ang mga nagawa mo. Ano? Lahat kayo ayaw na magtuloy ng kontrata. Boss Wang, bakit? Ang tagal na nating nagkakasundo. Hello? Hello? Bakit ayaw na ni Boss Wang magtuloy ng kontrata? Hindi ko rin alam. Hello, Boss Zhao. Ano? Ayaw niyo rin magtuloy? Nanay, anong nangyayari? Pasensya na, Boss Zhao. May ibang tumatawag. Hello, Boss Lee. Tumawag ka para sabihing ayaw mo rin magtuloy? Oo? Hindi, anong ibig sabihin ng mga kumpanya nyo? Zabay-zabay. Kayong umatras. Gaguhan ba? Tu? Hello?
Mga trader. Ilang taon na tayong nagkakasundo. Bigla-bigla na lang kayong ayaw. Ang ingay. Anong nangyayari sa pamilya natin? Bakit bigla na lang lahat ayaw magtuloy? Baka totoo ang sinabi ni Anan. Babagsak ang swerte natin. Imposible. Si Chuchu ang suwerte natin. Anong kinalaman ni Lina? Paano mo ipapaliwanag ang mga kontratang to? Mga maliliit lang yan. Nakuha natin ang pinakamalaking order mula sa pamilya Yu. Ang kita doon. Ay katumbas ng 3 taon nating kita. Ano NG problema? Tama. Mas mabuti na rin na wala na ang mga yan. Para makapokus tayo sa order ng pamilya Yu. Hindi ako naniniwalang may magagawa si Linan. Para masira tayo. Tara, kain tayo. Mabuti. Wansen, okay ka lang? Ano ba yan? Bakit ang sama-sama ng lahat ng nangyayari nitong mga araw na to? Gutom lang yan. Pagkatapos kumain ayos na yan. Tara na. Kain na tayo, kain na. Ang ngipin ko. Bakit may ganito kalaking bato sa kanin? Siguradong hindi naglinis na maayos ang katulong. Sino ang nagluto ngayon? Sino ang nagluto ngayon? Hayan na. Kumain na lang tayo ng maayos. Ang sama-sama na nga ng araw na to. Bakit pati tubig ngayon ay parang ayaw sa ngipin ko? Ikaw pa ang nagsasabi. Chuchu, tikman Montag, tong ista. Ang sarap, kumain ka ng marami. Salamat, Mama. Chuchu, ano ang nangyari? May tinik ka ba? Dalhin si Chachu sa ospital. Bilis. Wala kasi si Anan, parang may sumpa talaga. Parang lahat ay laban sa atin. Samba lang yan. Ano ba to? Dumi NG ibon. Bigyan mo ko ng tissue. Bilis. Hahanapin ka o. Bilis na. Marunong ka ba magmaneho? Ano ba talaga ang nangyayari? Si Anan to. Ganito na nga ang sinabi ni Anan bago siya umalis. Ang swerte ng pamilya natin ay nagsisimula ng bumaba. Kalokohan. 3 taon na ang nakalipas. Nang dumating si Chachu sa ating pamilya. Doon nagsimulang gumanda ang swerte natin. Ngayon lang talaga. Masama lang ang swerte ngayon. Sakto. Sa susunod na araw ay birthday ni Chachu. Dapat tayo ay maghanda ng malaki para sumaya tayo. Ang yabang mo, pinahiya mo ako. Ngayon, dahan-dahan kitang pahihirapan. Hayop ka, mamatay ka na. Maligayang Caravan, Chuchu. Dapat ay babalik na ako sa bundok. Pero ngayon, may isa pa akong utang na loob na hindi pa nababayaran. Maligayang Caravan, Chuchu. Sa susunod na araw ay birthday din ni Anan, hindi ko alam. Kung okay lang siya sa labas. Ang walang utang na loob na yan, ang tagal na sa labas. Wala man lang balita. Sino ang may alam kung bakit? Bigla siyang naging matigas ang ulo. Hayan na. Si Anan pa rin naman. Ang anak natin, hindi naman pwedeng hindi natin alagaan. Nakikipag-away talaga sa sariling anak. Siya ang nakikipag-away sa atin. Hayaan na, basta't bumalik siya ng maayos. At humingi ng tawad, kalilimutan ko na ang lahat ng nangyari. Alam kong hindi mo kayang mawala ang anak mo. Chuchu, pagalas ing tanggang kapitidemo. Ikaw na lang ang magiging anak ng pamilya Lin. Masaya ka, di iba? Siyempre naman. Matagal ko nang ayaw sa tangang yon. Puro kain at tulog lang, lahat ng dala ko sa pamilya Lin. Tapos makikipag-away pa sa akin. Itinaboy siya sa pamilya Lin. Yan ang kapalit nun. Talagang magaling ang ating Chuchu, yung tanga. Hindi talaga kayang pantayan ka. Sa hinaharap, ang pera ng pamilya Lin. Ikaw na lang ang magmamay-ari. Birthday ko ngayon, huwag na nating pag-usapan yung malas na yon. Kahit bigyan mo pa ng 100 tapang, yung duwag na yon. Hindi yan maglalakas loob na bumalik. Malamang patay na yon sa labas. Tara, inom tayo. Sinong nagsabing patay na ako sa labas? Zilinan, Zia yon. Yung kapatid na pinalayas ni Lin Chuchu. Zia yon. Akala ko ba umalis na? Tinanggal na sa pamilya Lin? Ang kapal ng mukha. Kahit pinalayas, nagpakita pa rin. SA birthday party ni Chuchu. Tingnan mo naman ang itsura niya, ang dukha. Anan, bumalik ka pala. Akala ka o Zeno, yun pala yung. Anak na traidor na tinanggal na sa pamilya. Ano?
Hindi na kinaya sa labas kaya bumalik na lang. Bumalik ako. Para hanapin siya. Ako ang hinahanap ng et ko. Ate, galit ka pa ba sa akin? Pasensya na. Hindi ko sinasadya na agawin ang atensyon mo. Basta bumalik ka lang, ibibigay ko sa'yo ang lahat. Ginoo at Ginanglin, hindi pwedeng dahil lang sa dugo. Ay pinoprotektahan ninyo ang tunay na anak. Tingnan niyo. Nanginginig na si Chochu sa takot. Anong balik mo? Bumalik ka lang. Inapimuntag na agad si Chuchu. Wala ka bang pagsisisi? Nanay, Kung makakapagpawala ng galit ni ate ang pagbugbog sa akin, hayaan mo na siya. Basta't magkakasama-sama tayong pamilya, handang tiisin ni Chochu ang lahat. Yan ang sinabi mo. ate, bakit Montag ako sinaktan? Sinabi ko nang, ibibigay ko sa'yo ang lahat basta't bumalik ka lang. Birthday kaon gayon. Bakit Montag ako ginaganito? Linan, naglakas loob kang saktan si Chochu. Grabe ka naman. Hindi ba pinutol mo na ang relasyon mo sa pamilya, Lin? Bakit ka bumalik? Nainggit ka lang sa amin ni Chochu. Mas masaya kami kaysa sayo, di ba? Linan, wala kang kakayahan, kanino mo sisihin? Inilabas mo ang galit mo kay Chochu. Anong silbi niyan? Nanay, hindi ko alam kung bakit. Ganito kasama ang loob ng et ko sa akin. Bakan ka. Hindi ako dapat nagpakita sa pamilyang ito. Ano ba talaga ang gusto mo? Birthday NG kapatid Montag gayon. Gusto mo bang lahat tayo ay malungkot? Anan, bakit hindi na lang tayo mag-usap ng maayos? Bakit kailangan pang manakit? Ginanglin, dahil pinutol na ni Linan. Ang relasyon niya sa pamilya Lin, ibig sabihin estranghero na siya. Ang pananakit niya kay Chochu ay sadyang pananakit. Dapat niyo siyang disiplinahin. Mabait at responsible ang aming Chochu. Bakit siya nagdaranas ng ganito? Mabait? Responsible. Alam niyo ba kung saan galing ang balahibong ito? Ate, ano bang sinasabi Montag? Aminado ako. Na aksidente kong napatay ang aso mo. Pero hindi ko talaga sinasadya. Ang balahibong ito ay ginawa ko mula sa balahibo ng aso mo bilang alaala. Aksidente. Ang aksidente mo ba ay ang paghiwa-hiwa? Sa aso ko hanggang sa mamatay ito sa pagdudugo. Paano mo nalaman? Hindi, nagkakamali kayo. Pagpatay sa aso. Gawain yan ng mga baliw. Chuchu. Paano mo nagawa? Ate, kahit gaano Montag ako kamuhi. Hindi mo dapat ako pinagbibintangan. Alam ng lahat na ako ang pinakamabait. Si Chochu ay hindi. Makakapagpatay kahit ng langgam, paano niya magagawa? Ang ganong kalupit. Hindi ka uakalain na para siraan si Chuchu. Nakakagawa ka ng ganitong kasinungalingan. Mukhang. Sadyang gusto mong siraan ang pangalan ni Chochu. Nandoon siya sa bahay, unti-unting. Hinukaran ang balahibo nito. Hindi makakalimutan ng mga katulong. Ang nangyari, kung hindi kayo naniniwala, tanungin niyo sila. Ete, alam kong masakit sa'yo. Ang pagkamatay ng aso mo. Pero hindi ko talaga sinasadya. Kung gusto mong magalit, luluhot na lang ba ako sa ipsilo, no? Pero huwag mo na akong pagbintangan ng kasinungalingan, okay? Pinagbibintangan kita. Sinabi na ni Chochu na hindi niya sinasadya. Humingi na nga ng tawad. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto mo bang ibuwis pa ang buhay niya para sa aso mo? Grabe naman, sobrang hindi makatao na. Chuchu, tumayo ka. Hindi natin kailangang humingi ng tawad sa ganitong klaseng tao. Kung luluhod ka, luhod kang maayos. Anong ginagawa mo? Chuchu, tumayo ka agad. Hindi ako makakilos. Ano, tu? Paano nangyari ito? Subukan ko. Ang sakit, parang mababali ang braso ko. Si Linan ang may gawa nito. Kanina lang, pinindot niya si Chuchu. Tapos bigla na lang hindi na nakakilos si Chochu. Linan. Anong klaseng palilin lang ang ginawa mo kay Chochu? Pakawalan mo siya ngayon din. Karapat dapat siyang lumuhod. Talagang siya. Grabe, nakakatakot naman. Linan. Pabayaan mo akong tumayo. Tumayo ka. Kung 3 beses kang luluhod sa harap nito, papayagan kitang tumayo. Pinaluluhod mo ako sa harap nito. Dinodonggisan Montag si Chuchu. Anan, tama na to. Ayoko. Hindi ako luluhod sa maruming bagay na to. E di tulungan kita. Chuchu. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Chochu? Pakawalan mo ako ngayon din. Ipagpatuloy mo ang pagluhod. Chochu, ang bonso kong anak. Talagang hindi normal si Linan, no? Paano kung maghiganti siya sa atin dahil sa mga sinabi natin? Ayokong lumuhod. Mama, Papa, tulungan enyo ako. Anan, patawarin mo na ang kapatid mo. Masama ang ugali ni Lin Chochu. Kahit isang inosenteng hayop, hindi niya kayang tiisin. Ito ang dapat na talaga siyang lumuhod. Ipagpatuloy mo. Linan, baliw ka. Wanzen, Ito ang kapalit ng paghamak mo sa buhay. Linan. Mamatay ka.
Panginoong Yui, ginamit niya ang cake. Para hampasin si Panginoong Yui. Talagang napahiya si Panginoong Yu nito. Dapat mong matutunang magbayad sa mga ginawa mo. Binibining Lin. Panginoong Yui, taos-puso kaming humihingi ng paumanhin. Hindi namin sinasadya, pupunasan ko po ito. Panginoong Yue, talagang hindi namin alam. Nabigla kayong papasok, talagang pasensya na po. Tito Yui, hindi ko talaga sinasadya. Yung baliw kong ete, sa kanya ko sana ibabato ang cake. Hindi ko ba tumuntak es aamuntak? Panginoong Yui, hindi niyo po alam. Yung panganay kong anak, sobrang swell ang ugali. Kanina lang, zinaktan niya ulit si Chuchu dito. Nagalit lang siya bigla. May dahilan naman talaga. Pakiusap po Panginoong Yue kung hindi dahil sa panganay kong anak. Na talagang walang modo, hindi gagawin ni Chachu. Ang ganitong kahiyahiyang bagay. Hindi na siya anak ko. Tinanggal na namin siya sa pamilya. Tinanggal sa pamilya? At tanggalin nyo si Binibining Lin sa pamilya? Uun ka Tito Yue, wala na kaming kinalaman sa kanya. Pakiusap po, huwag niyo po siyang isiping hadlang sa ating negosyo. Tinanggal nyo si Binibining Lin sa pamilya? Anong negosyo pa ang pag-uusapan natin? Ano pang ibig sabihin ni Tito Yue? Bakit ganito ang galit niya? Dahil tinanggal namin si Linan sa pamilya. Siguro iniisip niyang masama ang aming pamilya. Kasi, ang pagtatanggal sa pamilya, kahiya-hiya kapag nalaman ng iba. Ano ba yun ang gagawin natin? Hindi naman ganoon si Tito Yui, hindi siya unreasonable. At saka, sa akin naman talaga siya galit. Hindi dapat maapektuhan ng ginawa namin kay Linan. Ipapaliwanag lang natin ng maayos kay Tito Yu. Panginoong Yui, hindi niyo po alam. Si Linan, sa bahay palagi siyang nagwawala. Walang respeto sa magulang, nambubuli pa sa kapatid niya. Wala na kaming magawa, Panginoong Yu. Hindi na talaga matiis ng nanay at tatay ko ang pang-api niya sa akin araw-araw. Kaya bigla na lang. Sino ba talaga si Binibining Lin? May dahilan naman siguro siya sa lahat ng ginagawa niya. Sino ba talaga si Anan, Panginoong Yu? Bakit niyo po siya binibigyan ng ganitong importansya? Si Binibining Lin ay, baka hindi nila alam. Ang tunay na pagkatao ni Binibining Lin ay hindi nila kilala. Talaga bang hindi nyo alam? Alamin ang ano? Kung malalaman nila, ang tunay na pagkatao ni Binibining Lin, tiyak na hahanapin nila siya. Mas mabuting samantalahin ko na lang itong pagkakataon. Diretso na lang nating kunin si Binibining Lin, kaya. Hindi ko masabi sa kanila wala lang. May gagawin pa ako, alis na ako. Tito Yui, paano na ang ating partnership? Cancel ahin. Hoy, huwag naman Tito Yui, narinig ko na ang pamilya Lin ay umaasa. Sa order na ito ng pamilya Yui, kung mawala ito, malulugi na kaya ang pamilya Lin. Nakalit si Lin Chuchu sa Tito Yue. Dapat na lang nating iwasan siya. Baka tayo madamay. Nanay, tatay, ano na ang gagawin natin ngayon, lahat dahil kay Ed. Nawala na rin ang partnership natin sa pamilya Yu. Mukhang talagang maghihirap na tayo. Kasalanan ni Lin ang malas na yun. Hindi na nga kami magkakamag-anak, sinisiraan pa niya kami. MS? Lin, sandali lang. MS Lin, hiwalay ka na sa pamilya Lin. Wala ka pang matitirhan di ba? Pwede kang tumira sa amin sa pamilya Yue. Alagaan ka namin. Alam mo na ang katotohanan, huwag mo nang sabihin ang mga magagandang salita. Desidido na akong bumalik sa bundok, huwag na. Dagdagan pa. Dakilang tao, pakiusap. Alam ko na ang kasikatan ng pamilya Yue ay tatagal lang ng 2 hanggang 3 taon. Pagkatapos ay malulugmo. Ngunit kung ikaw ay mananatili sa pamilya Yue kahit 2 hanggang 3 araw, handa akong ibigay ang lahat. 2 araw. Umayag na ang dakilang tao na manatili sa pamilya Yue, sige. Kahit 2 araw lang, ito ay malaking bagay. Maghahanda ako ng malaking salusalo para ipagdiwang ito. Ginoo at ginang, narinig ko na ang pamilya Yui ay nagpapadala ng maraming imbitasyon. Sinasabing may inanyayahan silang dakilang tao at maghahanda ng malaking salusalo. Totoo ba? Ang ganda, pupunta tayo. Maghanda tayo ng regalo bukas. Pupunta tayo para humingi ng tawad kay Tito Yu. Sino ba talaga itong dakilang tao? Na napaghandaan ni Tito Yui ng ganito, kalaking salusalo. Hindi nyo ba alam? Narinig ko na ang dakilang taong ito ay kayang baguhin ang kapalaran ng isang buong pamilya. Ano ang itsura niya? Sino ba ang nakakaalam? Narinig ko na kahit ilang minuto lang sa kanya ay magiging mas maganda na ang swerte mo. Ang galing naman. Parang puno ng kayamanan na buhay, dapat nating igalang ang dakilang tao. Kung maanyayahan natin siya sa bahay natin, ay yayaman na ang pamilya Lin. Dumating na ang dakilang tao. Lin N, bakit nandito si Ed? Sino ang nagpapaandar sa'yo dito? Hindi ba sapat ang kahihiyan na dinala mo sa? Birthday ni Chuchu sa pamilya Lin. Umalis ka na rito agad. Anan, huwag ka nang magulo. Ang party na ito ngayon ay napakahalaga sa aming pamilya Lin, umuwi ka na agad. Ete, alam kong galit ka, pero hindi mo dapat paulit-ulit. Na ikinahihiya ang mga magulang at ang pamilya Lin. Ito ba yung anak ng pamilya Lin na pinalayas? Zian Ga. Narinig ko, marami siyang problema na idinulo sa pamilya Lin. Hindi na kinaya ng pamilya Lin kaya siya pinalayas. Narito ako ngayon dahil inimbita ako ni Yesen Yuan. Wala kayong karapatang paalisin ako dito.
Ate, ano ba ang sinasabi mo, tak? Paano ka imbitahan ni Choyu dito? Ni hindi nga kayo nag-usap. Mukhang talagang may problema. Sa utak ang dalagang Lin kung sa bahay ka lang. Nagkakagulo, okay lang. Pero ngayon, dito ka pa, nagwawala. Bukod sa pagdudulot ng problema sa pamilya Lin. Ano ba ang kaya mo, tak? Ako ang nagdudulot ng problema. Ete, ikaw ang nanakit sa akin, sinira ang kotse ko, at pinunit ang kontrata ng pamilya Yu. Kahit yan, hindi ka pinag-initan ng mga magulang. Huwag ka nang magulo ngayon, okay? Nanakit at nagsiya ng kotse. Talagang baliw ka. Anan, kung aalis ka na lang ngayon at huwag magulo. Kalimutan na namin ang mga nagawa mo. Pwede ka pang bumalik sa pamilya Lin. Nanakit ako at nagsira ng kotse, pero hindi bat. Si Lin Chuchu ang unang nagkamali. Ano ba yung sinasabi mo? Anong kasalanan? Ng pamilya Lin at nagkaroon ng baliw na tulad mo? Gusto mo bang sirain mo talaga ang pamilyang ito? Nagsira ako ng kotse. Dahil inilagay ni Lin Chuchu ang aso ko. Sa loob ng kotse na 4 na putandang bawas 50 degrees, halos 2 oras. Grabe naman yun. Nanakit ako. Dahil pinatay ni Lin Chuchu ang aso ko. At kinainisan pa ang balat nito para gawing damit. Anong klaseng tao ang gagawa ng ganito? Kung ganito, may dahilan pala. Ang ginawa ng dalagang Lin. Hindi rin pala inosente ang pangalawang anak. Sa nakaraang 3 taon, ang mga bagong damit ni Lin Chuchu ay parang tubig na dumadaloy sa bahay. May nabili ba kayo para sa akin kahit isa? Hindi mo naman hiningi sa amin. Sinabi ni Lin Chuchu na gusto niya ng malaking kwarto. Kaya pinagsama ninyo ang kwarto ko at pinalayas ako sa kwarto ng katulong. Medyo masyadong pabor si Jilin at Ginang Lin. Hindi ba't maliit lang? Pwede pa namang tiyan. Noong nasa probinsya tayo, ganito rin naman tayo noon. CJ, yung pag-iba niya sa kontrata ng pamilya Yu at pagpaparatang sa akin. Nasilip niyo ba yun? Pati yung pagpatay niya sa aso ko. May nasabi ba kayong kahit isang salita para sa akin? Pagpatay sa aso at pagpaparatang. Grabe ang kasamaan ng ampon ng pamilyang Lin. Ampong bia talaga yan? Demonyo talaga yan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano natapon ang alak? Kita ko mismo, si second miss ang nagtapon. Dapat kay first miss itinatapon. Bakit si second miss ang nabasa? Ilizan Montag. Sabi ng katulong, hindi sumakay sa sasakyan natin ang dalubhasa. Dumating siya ng mag-isa. Hindi natin pwedeng patagalin ang dalubhasa. Tatay, nung sinabi mo nakakuha ako ng dalubhasa, umuwi agad ako galing ibang bansa. Hindi ko pa siya nakikita. Mali ang tingin mo. Kita Montag naman. Si first miss ng pamilyang Lin ang nagtapon kay second miss. Ete, humupa na ba ang galit mo? Yung mga nangyari noon. Kahit ayaw mong aminin at ako ang pinagbintangan, okay lang. Basta humupa lang ang galit mo, tak. Handang tiisin ni Chochu ang lahat ng maling akala. Paano gagawin ni Chochu ang mga sinasabi mo? Mukhang gusto mo, tak lang iparatang kay Chuchu. Ang mga bagay na iyon. Anan, nitong mga nakaraang taon, ako at ang nanay mo. Kahit may kaunting pagkakaiba sa pagtrato sa iyo at kay Chachu. Pero nitong 3 taon, wala kang imik. Ngayon, sa harap ng maraming tao, sasabihin mo. Para lang makuha ang awa. Awa, ang mga pagkakamali sa akin itong mga taon. Isang salita mo lang na wala na? Mas magaling talagang magsalita si Ed. Sabi nila, ang batang umiyak, may candy. Hindi marunong magsalita si Chochu, kaya normal lang na mapagbintangan. Akala ko si second miss ng pamilyang Lin ang naapi. Muntik na akong maniwala kay Linan. Galit lang siya dahil pinutol natin ang relasyon sa kanya. Kaya nagkakagulo siya ngayon. Kung masira ni Ed, ang handaan, siguradong magagalit ang dalubhasa. Magagalit din si Patriarch Yu. Pagdating ng panahon, baka tayo ang pagbuntunan. Kung magalit talaga ang dalubhasa. Malaking problema sa atin yon. Hindi na natin pwedeng hayaan siyang magulo pa. Hindi nyo naman siguro ipapalayas si At dahil sa sinabi ko. Kahit na talagang masosolusyunan iyon, hindi pwede. Sasabihin ni Ate ang daldal ko. Dapat siyang palayasin. Labas. Anong nangyayari? Boss Yui, tatay, anong nangyari? Ang mga ito'y inihanda para sa maestrado. Di pwedeng gulo-gulo. Sige, ako na lang ang maghahanda, anak. Mauna ka na sa hal para salubungin ang maestrado. Pagkatapos ko rito, susunod na ako. Sige. Pupunta na akong gayon. Lumabas ka. Tigil. Wala ba rito ang maestrado? Ano ang ginagawa niyo? Ngayong araw na ito, may pagdiriwang tayo para sa maestrado. Tapos kayo'y nagkakagulo. Ano ba yan? Ikaw SIG. You know? Kasalanan nitong baliw na to, na hiniwalayan na namin. Di namin alam kung paano siya. Nakapasok at ngayon nagwawala. Pinalalabas na namin siya. Paumanhin. Kasalanan naming lahat, di namin napigilan. Ang aming may sirasirang kapatid, nakagambala sa inyo. Paumanhin talaga. Giyuy, natatakot lang kaming pakaguluhin. Nang baliw na to ang maestrado, kaya pinalalabas namin. Sa pamilya Lin, nananakit at naninira siya. Kaya hiniwalayan na siya ng mga Lin. Tama, tama. Pero napakatigas talaga ng ulo niya. Di namin mayalis agad. Kaya't nakita niyo siya, Iyo. Linan, umalis ka na.
Kapag nagalit si Ji baka. Malagot ka. Ang pamilya Yue ay marangal, di na kailangang makipagtalo. Sa isang nagpapalimos, kung magpapakabait ka lang, bibigyan ka ng pagkain mamaya. Si Yu Zenyuan ba ang nagturo sa'yo? Na ganyan ang salubong sa akin. Ete, paano mo nasabi sa harap ni Ji ang buong pangalan ng punong Yu? Hoy, Giyue. Huwag po kayong magalit. Sirang-sira talaga ang isip niya. Huwag niyo na lang siyang pansinin. Kung ganyan ang sabi mo, at makikipagtalo pa ako sa kanya. Parang ako pa ang nang-api. Oh, EU. Dahil sa ko, siguradong galit na. Si Ji sa pamilya Lin Inay, hahayaan mo lang ba si Ed na magpatuloy sa panggugulo rito? Lin an na yan. Bumalik na si Ji kung may paraan kang makasama siya. Hindi lang kontrata sa pamilya Yue, kahit bituin man ang gusto mo. Madali lang yan. Pampadali 2, 3 minuto lang epekto. Siguraduhin mong tama ang timing. Siege, alam ka una. Ako ay magiging asawa ng binata ng pamilya Yu. Binata Yue, kami po ang may kasalanan kanina. Ako po ay humihingi ng tawad. Ang alak ng inyong pamilya Lin, isang hamak na tulad ko, ay hindi karapat-dapat uminom. Bakit ka umiyak? Medyo nasasaktan lang ako. Simula pagkabata ganito na. Kapag nagkakamali ang ate ko, ako ang laging nagdudusa. Ganyan talaga yung ATMO. Noong bata pa siya, hindi normal ang kanyang pag-iisip. Kahit noong nakaraang 2 taon ay medyo gumaling siya at nakakapagsarili na. Pero palagi siyang may kakaibang ugali. Dahil ako ay ampon. Laging niya akong inaapi. Ano naman kung ampong? Ayon sa batas, ikaw ang pangalawang anak ng pamilya Lin. Pero hindi ganoon ang tingin ng Ed ko. Lagi niya akong pinahihirapan. At sinasabi pa na mas mabuti pa ang aso niya kaysa sa akin. Grabe naman yun. Dahil sa napakaraming pagkakamali ng ate ko, nagalit ang mga magulang namin. At pinutol ang relasyon sa kanya. Sa totoo lang, wala na siyang kinalaman. Sa aming pamilya, sa teorya, kapag siya ang nagkamali, hindi naman dapat kami ang humihingi ng tawad. Pero dahil sa pagmamahal, pinagbibigyan pa rin siya. Mukhang nagkamali ako sa inyong pamilya Lin. Ang ate mo ang may kasalanan, hindi dapat kita sinisisi. Ayos. Binata Yue, tatanggapin mo na ba ang aking alak? Siyempre naman. May lasa ng alak, huwag mong inumin. Ate, ano ba ang sinasabi mo tak? Nanggugulo ka na naman ba kay Binibini? Ano ba ang nangyayari? Ano ba? Ako ang humihingi ng tawad para kay Binata Yue sa ate ko. Mabait si Binata Yue at tinanggap niya ang aking paghingi ng tawad. Mag-inuman na sana kami, bigla na lang dumating ang ate ko at sinabing may lason ang alak na ibinigay ko kay Binata Yue. Paano naman mangyayari yon? Hindi kaya ni Chacho ng ganoong bagay. Kung walang lason ang alak na ito, handa ka bang inumin ito? May kakayahan si Yue Mu na kilalanin ang tao. Naniniwala ako sa kabutihan ni Binibini. Hindi siya gagawa ng ganoong bagay. Ako ang inom nito. Binata Yue. Wala namang nangyari, di ba? Mabilis ang epekto ng gamot na ito. Ano na ang gagawin? Sabi ko na nga ba, hindi gagawa ni Chuchu ng ganong bagay. Si Linan lang ang nagsisinungaling. Binata Yue, mukhang pagod ka na. Samahan ko muna kayong magpahinga. Okay lang, hindi ako pagod. Nandito ako para patunayan na ang isang babaeng tulad ni Second Miss, na mabait at mapagmahal, ay hindi gagawa ng ganoong bagay. Mga tauhan. Dalhin ninyo itong tao. Ang init-init ngayon. Naku, yung Master Yue, bakit ang pula-pula ng mukha mo? Parang may kakaiba akong nararamdaman. Kaya ba ito? May lason pala talaga ang alak na ito. Ano ang nilagay mo sa alak? Ako, wala akong nilagay. Pupunta muna ako sa CR, babalikan kita. Hala. Young Master Yue. Ang bango-bango mo, ganda. Hui, maniac. Paano na lang ako makikita ng mga tao pagkatapos nito?
Ano pa ang masasabi mo ngayon? Sa ganito, ang second miss ng Lin family ay talagang naglason kay Master Yu. Hindi ka inakala na mukhang matino siya, pero sa likod ay gumagawa pala ng ganitong kalaswaan. Para sa akin, gusto lang niyang gamitin ang lason para akitin siyang Master Yu at umangat sa lipunan. Kawalang hiyaan. Chuchu, paano Montag nagawa ang ganito? Ang Lin family ay laging prangka at marangal sa lahat ng bagay. Ikaw, paano mo nagawang lasunin si Young Master Yu? Makinig kayo sa paliwanag ko. Second Miss Lin, ang lakas ng loob mo. Naglason ka sa akin. Hindi ako ang naglason. Kung hindi ikaf, zinopia? Zia, Siya ang may gawa. Sinasabi mo na si Linan ang naglason? Hindi ako nagpaliwanag agad dahil ang totoong naglason ay ang ko, si Chochu. may alam ka ba? Sinasang-ayunan ka ng mga magulang mo. Sabihin mo ang lahat ng alam mo. Na, Chachu, huwag kang matakot. Kanina ka nakikita. Na may nagbigay sa ate ko ng isang pakete ng lason. Nang matanggap niya ito, binigyan niya ng pera ang nagbigay. Ate, Humingi ka na ng tawad kay Young Master Yu. alam kong hindi ganun si Chuchu. Young Master Yu. Si Linan ay may masamang balak mula pa noong bata. Siyempre siya ang may gawa nito. Ang Yu family ay hindi naman nakaaway sa iyo. Bakit ba talaga kailangan mong labanan ang aming pamilya? Bakit ang tagal mo? Kailangan kong magmadali papunta sa bulwagan ng piging. Yan ang gusto niya maging kabit ng pamilya Yu sa pamamagitan ng ganitong masamang paraan. Upang mabuhay na mangya bilang kabit ng pamilya Yu. Ikaw na babae, talagang baliw ka. Ginoong Yui, huwag kang magalit. Kung hindi talaga kaya, ako na ang magdusa para sa ate ko. Sa teritoryo ng aming pamilya Yu, ginawa niya ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Dapat siyang parusahan ng aming pamilya Yu. Mga tauhan, dalhin niyo siya at ikulong. Pagkatapos ng piging, hayaan nating ama ang magpasya kung paano siya parurusahan. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ako? Bulag ka at walang puso hanggang sa puntong ito. Talaga pinabayaan mo ang tiwala ni Yu Zhenyuan sa iyo. At ang kanyang patuloy na pagtitiwala. Kung ganito ang pagtanggap ng pamilya Yu sa akin, hindi na ako kailangang manatili dito. Ang aking pangako, mawawalan na ito ng bisa. Ang aking pangako, mawawalan na ito ng bisa. Akala mo ba ang pamilya Yu ay pang parke na pwedeng pasukin at labasan ng basta-basta? Hulihin Zia. Dakilang tao, hindi ka pwedeng umalis. Siya ang dakilang tao. Ang paraan ng pamilya Yu sa pagtanggap ng bisita ay talagang kakaiba. Dakilang tao, patawarin mo kami. Lahat ito ay aming kasalanan. Pakiusap, dakilang tao, maging mapagpatawad ka at huwag kaming pansinin. Atay, paano siya magiging dakilang tao? Tumigil ka. Dakilang tao, tuloy po kayo sa loob. Tatay. Baka nilalason ka niya. Mukha siyang 20 taong gulang lang. Paano siya magiging dakilang tao na sinasabi mo? Ang dakilang tao ay may sariling paraan upang baguhin ang anyo. Hindi siya maihahambing sa mga ordinaryong tao tulad natin. Tio Yu, baka naloloko ka niya. Ang ate ko ay palaging nanlilinlang. Ang mga sinasabi niya, hindi mo dapat paniwalaan. Sino ang nagpahintulo sa iyo na sabihin iyon sa dakilang tao? Panginoong Yui, tiyak na nagkakamali ka. Si Lin-an ay isang ordinaryong bata lang. Kung mayroon mang iba sa kanya, iyon ay hindi siya normal ang pag-iisip. Monzen, Gago. Akala mo ba kung bakit biglang yumaman ang pamilya Lin sa loob ng 3 taon? Iyon ay dahil sa dakilang tao. Ang biglang yaman ng aming pamilya ay dahil kay Lin-an. Ang biglang yaman ng aming pamilya ay dahil kay Lin-an. Hindi pwede, ang swerte ng aming pamilya ay si Chochu. Napakatanga. Ayong mga ito, talagang napakatanga. Panginoong Yu, hindi mo alam ang pamilya Lin. Simula ng aming inampon si Chachu 3 taon na ang nakalipas. Nagsimulang umunlad ang aming kapalaran. Si Lin noon ay nasa aming pamilya na. Nang 17 taon siya. Paano siya magiging swerte? Isipin ninyong mabuti, 3 taon na ang nakalipas. Ano pa ang nangyari? Baka naman, 3 taon na ang nakalipas. Biglang nagkaroon ng malay si Linan. Ang inyong anak na si Linan na dating tanga, nawalan ng 2 kaluluwa at 6 na espiritu, ay isang katawan lamang na walang isip. Isang bahagi ng kaluluwa ng isang dakilang tao ang pumasok. Kaya akala ninyo ay nagkaroon ng malay si Linan. Hindi pwede, ako ang swerte ng pamilya Lin, Tito Yu. Mali ka, Panginoong Yu. Kung si Linan ang swerte ng aming pamilya, edi, pinagtabuyan namin siya sa bahay, matagal na. Pero wala namang naging epekto sa amin. Vala, Alam mo na rin, siguro, ang inyong kumpanya kamakailan, ay hindi rin masyadong maayos.
Hindi, ang aming pamilya ay nawalan lang ng ilang kontrata. Marami pa ring natitira. Dumating na ang oras, ngayon ang kapalaran ng pamilya Lin ay lubusang babawiin. Huwag kang magpapanggap dito. Hoy, ano? Lahat ng kontrata ay kinansela. Ang pamilya Lin ay bangkarote. Lahat ng ari-arian ay kukumpiskahin. 1 sen. Ito ang bunga ng pagpapalayas ninyo sa dakilang tao. Si Linan pala ay tunay na dakilang tao. Ang pamilya Lin ay tinalikuran siya. Hindi ba itinulak ang kayamanan? 3 taon na ang nakalipas, si Lin Maud ay taimtim na nagsumamo sa akin. Napangalagaan ang kayamanan ng pamilya Lin. Ako ay nakipagkasundo sa kanya ng 3 taon. Basta't manatili ako sa pamilya Lin ng 3 taon, ang pamilya Lin ay magiging matagumpay ng pangmatagalan. Ang 3 taon, di, iyon ang araw ng pagtatalikod. Sayang, nang ako'y palayasin ninyo, kulang pa ng 1 minuto. Ano ang mangyayari? Ang lahat ng kapalaran sa 3 taon ay babawiin. Di, babalik tayo sa 3 taon na nakalipas. Noong panahong iyon, ang aming pamilya ay hindi makakain ng maayos. Kaunti na lang. Halos na sana. Ayoko na. Ayoko nang bumalik sa hirap. Mula ngayon, hindi na kayo ang magulang ko. Wala naman tayong duktong ng dugo. Wala naman tayong duktong ng dugo. Ikaw, Huli na. Dahil inampon ka ng pamilya Lin, ang kapalaran mo ay nakatali sa kanila. Kahit saan ka pumunta, hindi mo ito matatakasan. Kahit saan ka pumunta, hindi mo ito matatakasan. Anan, nagkamali kami. Umuwi ka na sa amin. Ipapangako namin, gaganda ang buhay mo sa amin. nga, Anan. Ikaw lang ang anak namin, susuklian namin ang lahat. Babalik ako sa pamilya Lin, maglilingkod ako sa iyo. Ipapakita ko ang pagmamahal ko, pakiusap. Umuwi ka na sa pamilya Lin. Panaginip lang ninyo iyan. Paalam sa dakilang tao. Ayoko nang bumalik sa hirap. Naku, kung alam lang namin ang mangyayari. Kawawa naman kami, tulungan ninyo kami. Kahit kaunting tulong lang po. 3 araw na kaming hindi kumakain. Pakiusap, tulungan niyo kami. Kahit counting baya lang, kawawa naman kami. Kung noon pa kayo nagpakabuti, hindi sana kayo napunta sa ganitong kalagayan. Ginamit ko ang 500 taon kong lakas para ibalik ang katawan mo. Ngayon, samahan mo ulit ako sa susunod na 5 taon.